nabanggit kanina, ano lang ngayon lang na nag-aaral ka, tourism, ganyan. Magandang ano yun, di ba, fallback kung sakaling konti na trabaho sa showbiz. Ang question ko lang is, kailangan pa bang ipaalam sa school na ito yung mga klase ng roles at trabaho na gagawin mo? May kailangan pang pagpapaalam na gano'n? Or may special treatment ka ba sa school? Special treatment wala din naman po. Pero yung sa consent po about sa mga projects, Yes. hindi naman po sila nangingialam. Hindi naman, labas na po sila sa ganon. And hindi naman po ako masyadong involved na hindi alam. Hindi naman hindi alam. Parang few people lang nakakalam sa campus. Pero if malaman naman po, I think hindi naman po sila magiging conservative na tatanggalin nila ako sa school or I have to consider their consent pa po. Okay. Wala namang classmates sa school or ano na nag-nega na comment sa'yo or hindi magandang treatment sa'yo dahil nga, syempre iba yung, sabi nga natin kanina, di ba, pag lumalabas ka sa sexy films, may ibang iniisip sa'yo ang tao dahil natatanga yung role mo sa personal. Wala namang ganong nangyari. Kahit meron, wala po akong pake. Okay. Kasi, hindi ako tumatanggap ng projects or hindi ko to ginagawa para sa kanila. So, they don't count. Okay, thank you. Okay. Thank you po, Sir Jan. Next question is, anyone can answer kayong apat. Can you walk us through, halimbawa may kukuhanan na intimate scene dito kagaya dito sa pelikulang Palitan. Bukod syempre sa mga instructions ni Direk sa inyo, nag-uusap-usap din ba kayo na ito gagawin natin? Or kagaya nga na nabanggit kanina ni Angela at ni Margaret, kinakabahan sila sa GL na scene. So, can you walk us through na ano ang ginagawa ng mga actors na gaya nyo, lalo na pag may intimate scenes before kuhanan, na sana huwag na mag-take two, ano yung mga pag-uusap na ginagawa? Ay, syempre naman po, importante po yun para maging komportable at maging maayos po yung acting namin. Saka yung restriction po, unang-una, sinasabi na po agad sa amin yan. At kung hindi ko man po mabalitaan, as an actor, respect po sa others. So, tinatanong po namin talaga ng maigi, ano ba yung hindi nila nasabi doon. Minsan po kasi, may hindi sila na-intimidate din sila sa director, hindi rin nila masabi. Sa actor na lang nila nasabi. So, yung may mga ganun yung po instances. Okay. Sabi ko rin. Angela, ikaw. Aside po dun sa restrictions na pinag-uusapan, pinag-uusapan po kung anong position, iba-blocking po ni Derek. And then sometimes before going to shoot, kami, intimate workshop para maging comfortable kami sa isa't isa, especially kami po ni Margaret. First time ko po siya nakatrabaho and first GL niya po ito. And then, ayun, kilalanin ko siya para yung chemistry namin mag-work. And then, bawas tao po lagi sa set. Nandun lang palagi yung camera and then the AD. And nakatambay lang po yung wardrobe outside. Kapag tapos na po yung eksena, doon na po siya papasok to cover us. And then, wala pong monitors. Patay po lahat ng mga monitors. And then, sometimes sa direct, hinahayaan na lang niya kami. Then nakikipag-communicate siya with the AD on what's happening on the set. Sobrang konti lang po yung tao, kung sino lang po yung kailangan. And then, ang ginagawa ko, personally, ayun, tinatanong ko palagi si Margaret kung anong okay sa'yo, okay ba ito? And then after then, okay ka ba? Kamusta ka? Ayun, I'm always checking on my co-actors, ka-exan ako. Kay VR naman po, hindi naman po namin first time magkatrabaho. So, alam na po namin kung anong gagawin namin. Which is, I like and love about working with professional actors like VR. Kasi VR, alam mo na, kasi hindi na namin kailangan pag-usapan pa. Kasi alam niyo na po kung anong gagawin. Yung mga restrictions and everything.
And yun, laging one take lang po. As much as possible, one take lang, no? Actually, one take lang po talaga. Oo. Kaya parang as an actor, it's our responsibility kung nagawa po namin yung best namin. Kasi nasa utak ko po, there's no take two, there's no take two. Kaya laging gawin yung best. Hanggang take one lang po talaga. Okay. Ayun lang. Then, sobrang saglit lang po. Mhm. Ayan, thank you. Okay, thank you. Victor, may ladagdag ka? Sa akin siguro mahalaga din yung moment before, ba't mo ginagawa yung eksena para hindi lang puro love scene, wala lang gusto mo lang makipag-sex. Parang, di ba parang artista tayo, lagyan natin ng kulay yung ginagawa natin, hindi yung puro plain lang na nagubad lang tayo dyan para ma-set apart na yung sarili natin doon sa iba. Tapos, sa preparation na yun, dapat tatamay na mahalaga na kakilala mo yung co-actor mo ng medyo matagal na din para kasi yung iba hindi na-open sa workshop o kaya minsan sa one day lang ng pagkikita para mag-chemistry tapos hindi na-open lahat dun For example, kaya kami ni Angela parang pang 3 or 4 times na namin doon na nagkatrabaho. So may mga napansin na okay, ito yung angle ni Angela. Sensitive siya kapag kailangan yung mga shadow, kailangan ganito. Mahilig siya mag-arch ng back, mahilig siya mag-ano. So yung mga ganung detail po na hindi na-open, mahalaga nakakilala mo yung co-actor. Okay, thank you. Maraming salamat po. Okay, thank you so